Inatasan na ni House Speaker Martin Romualdez ang Kamara na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay sa mga krimen sa bansa na sangkot ang mga illegal na pogo. Magkakaiba naman ang pananaw rito ng ilang mambabatas. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, may mga tutol at mayroon din namang mga pabor sa mga panawagang i-total ban na ang pogo sa bansa. Ang utos naman ni House Speaker Martin Romualdez, magkaroon na ng malalimang investigasyon ukol dito nga sa Kamara para matukoy kung ano nga ba ang magandang susunod na hakbang. Bilang tugon sa mga nakababahalang ulat ng mga krimen at iba pang iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga hindi lehitimong Philippine Offshore Gaming Operator o illegal pogos sa bansa, nagbaba na ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara na magkasa ng malalimang investigasyon ukol sa issue. Ayon kay Speaker Romualdez, kailangan ng mawakasan ang mga iligal na aktibidad na ito. Dapat anyang matukoy kung sino ang mga mastermind at protektor ng mga naturang operasyon para mapanagot sa ilalim ng batas. Sa magkahiwalay na pahayag, pabor naman dito sina House Deputy Majority Leader Janet Garin at House Assistant Minority Leader Arlene Brosas. Kung tutusin, dapat nga nilang tuluyan ng iban ang lahat ng pogo sa bansa. Pero iba naman ang pananaw ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na isa ring ekonomista at pangunahing nakatutok sa revenue measures sa Kamara. Anya, hindi dapat magpatupad ng total ban sa pogo ang pamahalaan dahil makakaapekto ito sa iba pang sektor, gayon din sa ating ekonomiya. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang pahayag ng ilang kongresista. I do understand yung iba may mga permit, no? I do understand yung iba may mga permit, no? And we are bound by that. But honestly, maganda rin talaga na maban na yung pogo kasi natitink yung mga morals and values ng ating mga kababayan. Where before, I was supportive of it, no? The previous Congress, we were supportive of it on the issue of economics. But if we're going to weigh the impact nung ang problema kasi, yung mga legal naging front ng mga illegal. And they have penetrated our country so much. Ito naman as in talagang blatant talaga na criminal activity yung mga nangyayari sa pogo at kailangan talagang imbestigahan yon. Sa totoo lang, matagal naman namin pinag-uusapan ito even nung budget season pa nung last year kung saan nananawagan na tayo na tanggalin ang pogo sa bansa. In fact, hindi natin makita ang reason kung bakit nananatili ang pogo dito sa ating bansa. Angelique, kanina nga sa ating panayam kay Congresswoman Arlene Brosas, tinanong din natin yung kanyang reaksyon dito nga sa pahayag ni Congressman Joey Salceda na patungkol sa magiging epekto dito nga sa ating ekonomiya kung totally ay ibaban na ang pogo. At sabi nga ni Congresswoman Brosas, naiintindihan niya na nasa economic side kasi yung pananaw ni Congressman Salceda. Kaya mainam na rin itong investigasyon para nga bukod dun sa mga krimen na iniugnay dito nga sa illegal na pogo, talagang ma-weigh na once and for all kung ito nga ba ay may ikabubuti pa o talaga nga masama na para sa bansa given nga yung iba't ibang krimen na naiulat ukol dito. Angelique? Okay, so Mela, sino pa kaya ang mga nais nilang ipatawag para mabigyang panglinaw itong issue na ito ng pogo? Angelique, sabi ni Speaker Romualdez, lahat ng possible stakeholders ay iimbitahin nila mula sa side ng gobyerno, PAGCOR, Angelique, no? At yung mga local officials at maging syempre yung mga involved dito sa legal at illegal na pogo. Ang gusto kasi ng mga mambabatas, Angelique, marinig yung lahat ng panig para in the end, talagang makakapag-come up sila kung ano nga yung pinakamainam na maging susunod na hakbang patungkol nga dito sa issue ng pogo. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.